So ito, dito tayo sir sa ano, sa isa pa nating ano, tatalakayin. Kasi ito nabalitaan namin sir yung ano, yung itong Barangay Sabang daw po at San Felipe parang mahina yung water supply nila. Kumusta po ang update dito sir? Actually po, yung Sabang, meron talaga tayong problema dyan. Yesterday, nagkaroon po kami ng pagharap sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglalawigan ng Naga, kung saan po doon sinabi namin kung anong problema ng Barangay Sabang, Barangay Igualdad, pati po yung, hindi lang Sabang ha, pati po yung mga katabi nilang mga barangays. Ano po? Yung sa Sabang po, mahina talaga ang tubig dyan. Humihina ang tubig. Kasi hindi po natin napupunuan yung Mabolo Reservoir na siya po ang tumutulong na mag-supply sa mga barangay na yan. Kaya meron po tayong nakasabi ko nga, doon sa pitong nakapending waterline project. Isa po doon yung project na sana gagawin natin dyan sa part ng Gainsa, Sabang, Igualdad, Abella na kung saan maglalagay tayo ng transmission line. Diretso po doon sa may bypass road ng Mabolo, diretso po doon sa Mabolo Reservoir para po madagdagan natin yung operating hours ng Mabolo Reservoir. Kasi sa ngayon po, ang Mabolo Reservoir ay nag-ooperate lang po ng 3 to 4 hours lang. So, kailangan po natin madagdagan yung supply doon para maging fill and draw yung reservoir para mapahaba po natin yung operation. At least magawa natin ng 20 hours or 16 hours na operation. So, sa ngayon po, meron talagang problema. Pagdating po sa San Felipe, isolated lang po ang San Felipe. Ano po ang problema dyan? Kasi po taga San Felipe ako. Ang may problema lang po dyan, yung sinasabi nilang phase 4 ng Parkview Village. Kasi yung phase 4 ng Parkview Village is elevated na ang area nila. And then bago pa man makarating yung tubig sa phase 4, dadaan pa po yan sa phase 1, phase 2, yung supply. Kaya kung pagdating din ng phase 4, bumabagsak po yung pressure. Pero sa ngayon po, wala po tayong problema sa area niyan. Nagkakaroon lang po ng problema dyan kapag nagkakaroon ng problema ang mga pumping station na nandyan po sa may parte ng San Felipe and Tacol. So sinabi ko nga isolated kasi hindi naman po 24/7 nawawalan sila ng tubig or nagiging intermittent ang supply nila ng tubig. Hindi kagaya po ng Sabang. Ang Sabang talaga po intermittent po dyan ang supply ng tubig. Kaya nga nagpapadala po kami dyan ng lorry para po paka-augment sa kakulangan ng supply ng tubig dyan sa parte ng Sabang. Oh, opo, yan. So ito, Sir Chappy, dahil sa pangyayaring ito na mahina pala talaga dito ang mga water supply sa Sabang, sa San Felipe, or sa iba pang mga barangay, ano pa ngayon, Sir Chappy, yung inyo pong mga hakbang na ginawa na or gagawin dito? Simula nung yan nalaman nyo na may problema pala dito sa water supply sa mga barangay na ito. Magpapalit ba tayo, sir, ng mga tubo? May mga bago po ba tayong mga pump, Sir Chappy? Meron po tayo mga bagong mga pumping station. May 7 po tayong tinatapos sa mga pumping station. Pero bago pa po yan na mapa-operate natin, kailangan po natin mapalitan muna yung mga maliliit na mga tubo. Kailangan po natin palitan or dagdagan ng mga water lines. Yung mga linya, kasi kung yung 7 iyon ipapa-operate natin at hindi natin inayos yung mga water lines, magiging useless po siya. Hindi rin makakarating yan sa mga barangay na mayroong problema. 2 weeks ago po, nagkaroon kami ng committee hearing sa public utility sa City Hall ng Naga. Kasama po namin barangay captain ng Sabang at ang ginawa po namin na immediate na solution sa Sabang is dagdagan yung operation ng mga pumping station. So,
from 20 hours, yung 20 hours dinagdagan po namin ng 2 oras, kaya 22 hours na po nag-operate yung mga pumping stations na nagsusupply po sa area ng Sabang. At regularly, nilagay namin sa schedule yung Sabang para po mapadalhan sila ng tubig gamit po yung lorry natin. So nagkaroon na po sila ng intermittent na supply ng tubig. May oras po talaga na humingi na yung supply nila, may oras na nawawala, pero po may oras na nagkakaroon na po sila ng supply ng tubig. Okay po 'yun. Ito, Sir Chappy, mga dalawang katanungan na lang ano po bago tayo magtapos sa interview. Dito sir, nakausap niyo yung mga punong barangay nila, halimbawa sa Barangay San Felipe si Cap Al, dito naman sa Sabang si Cap Cyrus, and sa Igualdad sila Cap Angelo. Regarding dito, ano ba ang sabi nila sir? Sir Chappy? Actually po, last 2 weeks ago, yung kapitan lang po ng Sabang nandun. Hindi naman po natin nakausap yung sa San Felipe. Kasi yung sa San Felipe po, ang isang problema pa dyan, yung sinabi ko yung Park View, yung Phase 4. Ang isa pa pong problema dyan, yung Bagong Siran. Yung Bagong Siran po na area is wala po silang distribution line sa loob mismo ng Bagong Siran. Ibig sabihin, yung mga service connection nila is mahaba. From the tapping point going to their homes, mahaba po. So, may tendency talaga na bumagsak yung pressure along the way kasi wala po silang distribution line sa loob kasi ang problema po is right of way. So, yesterday, during the Sanggunian session, na-open up po namin yan sa Sanggunian tungkol po sa mga right of way. So, nag-commit din po yung konseho ng syudad, pati po ang ating ginagawa na Vice Mayor, na tutulong po sa MNWD pagdating po sa usapin ng mga right of way para po makapasok yung tubo ng MNWD, makapaglatag tayo ng mga tubo para po may lapit natin doon sa mga kabahayan na nagkakaroon ng problema pagdating po sa supply ng tubig. Opo, iyon. Ito sir, bago tayo magtapos, siguro makuha ko na lang sir ang inyong mensahe sa mga kababayan natin dito sa Naga and sa nasasakupan ng ating tanggapan, MNWD, in connection dito sa pagtaas ng atin pong water rate. Siguro, sir, magkaroon na lang tayo next time ng part 2 ng ating interview kasi now limited lang yung ating time. Sige sir, maibigay ko na lang sa inyo ulit ang linya. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dito, especially doon sa mga nagrereklamo kung meron man sa pagtaas ng ating rate. Sige po sir, bigay ko sa inyong linya. Yes po, gusto ko lang po ipaabot sa ating mga consumers. Ano po? Yung nangyari pong rate increase sa MNWD, ito po ay gagamitin natin sa ating mga pending projects na para po matapos na natin o maibsan natin ang problema sa mga barangay na kung saan nagkakaroon po ng problema sa supply ng tubig. Hindi po ito dahil sa nagtaas tayo ng tubig, wala pong mapupuntahan yung pagtaas ng tarifa po ng tubig. Ito po ay dating gagamitin sa anumang mga proyekto na nakalinyada dito po sa MNWD. So sana po hinihingi ko po ang kooperasyon ng ating mga konsumidor na sana po maintindihan ninyo na kailangan po natin itong rate increase na to para po mapapatuloy natin yung lahat ng mga proyekto na kailangan natin.